Wait. Isa sa mga unang naiisip natin kapag narinig ang mga salitang cruise ships ay, naku, mahal yan. And totoo naman, marami sa mga cruise rates na nakikita natin ay mas mahal talaga kumpara sa ibang travel options. Pero marami rin namang mga affordable. Isa na dyan ay ang Star Voyager ng Star Cruises. Pero ano bang dapat i-expect dito sa barkong to? Paano ito ma-avail? And most importantly, magkano ba? Yan ang mga sasagutin natin in this video, so dyan ka lang. Hey there, TPter! I'm Yosh and welcome to the TPT channel. A few months ago, we sailed on board Star Voyager from Malaysia kasama ang teammate nating si Asta ng Ganito Friend and our friend Tonette Hadaone ng Ang Walang Kwentang channel or Ang Walang Kwentang podcast. And then, just this week, yung teammate naman nating si Hana ng Philippine Beach List ang nag-try nito. From Hong Kong naman yung sailing niya. So we have more updated information. Pero bago natin himayin yan, if bago ka dito, know na we consistently publish informative travel videos. So please subscribe to this channel, ring the bell beside it, and select all para lagi kang updated. Kung sa Facebook ka naman nanonood, join our 1 million strong community by liking and following this page too. Okay, back to the cruise. Sagutin na natin yung mga common questions about this ship. Question 1. Ano ba tong Star Voyager? Ito yung latest addition to the fleet of Star Cruises. Yes, yung name na Star Cruises is back. Matagal na yung Star Cruises na brand. Institusyon na yan sa cruise scene dito sa Asia. But after the pandemic, naging Resorts World Cruises ito. It's still owned and operated by Resorts World Cruises ngayon, but earlier this year, they reverted to the original Star Cruises na brand. Even itong Star Voyager na ship ay hindi na rin naman bago. It was built in 1997 pa and was operated by other cruise lines, but in early 2025, na-acquire ito ng Resorts World Cruises, aka Star Dream Cruises na ngayon, and gave it a major makeover or refurbishment to the tune of $50 million. Yung mga decks and amenities, in-upgrade nila. Lahat halos. It can accommodate 1,940 guests and currently, naka-home port ito sa Hong Kong. But may mga seasons na it repositions to Singapore and Malaysia. Sa November, I think, ililipat ito ng Singapore. Question number 2. How much is a Star Voyager cruise? Gaya ng lagi naming sinasabi, depende yan sa tatlong bagay. Yung route or itinerary, yung accommodation type, and yung travel dates. Unahin na natin yung itinerary. Sa ngayon, naka-home port ito sa Hong Kong. May 2 nights lang na sailing, tapos may stop sa Kaohsiung sa Taiwan, and meron ding mga 2-night sailings na yung stop naman ay sa Xiamen sa China. Meron ding 3 nights na may 2 stops. Sa Taiwan pareho yon. And merong mga 5-night sailings na iba-iba yung ruta. May papuntang Okinawa, Japan. Meron ding pa Vietnam, pwedeng Danang, Nha Trang, or Halong Bay. And may additional stop din yon sa Sanya, China. Tapos may 1 sailing din na pa-Pilipinas. Coron and Boracay yung ports of call, pero babalik din ng Hong Kong. So, Hong Kong, Boracay, Coron, Hong Kong. Ganon. Naturally, mas mahal yung mga mas mahahabang cruises like 5 nights. Pero, kung budget talaga ang concern and gusto nilang matry na makapag-cruise, okay na rin naman yung 2 nights. Ang cheapest na nahanap namin as of this recording ay yung 2-night na cruise na yung port of call ay sa Xiamen. By the way, yung port of call, yung tawag sa mga stops or kung saan dadaong yung barko. It costs $139 per person kung interior room or inside room. Yan yung cruise fare pa lang ha. Pero kapag kasama yung port charges, nasa $189 per pax or roughly 10,800 pesos. Yon. So, mura na, di ba? $189. 10,800 pesos per person. Ganyan lang siya kamura. Kasama na dyan yung port charges, lahat ng meals mo, breakfast, lunch, dinner, and may access ka rin to most amenities on board and yung mga nightly shows na very exciting. 'Di ba? Sulit na yan.
Pero may ibababa pa yan kasi in reality, most rooms can accommodate up to 4 persons. So kung apat kayo sharing one room, $617 yung total cost ng room. So divided by 4 guests, that's $154.25 per pax or 8,800 pesos per pax. Imagine, 8,800, makaka-cruise ka na. Yan na yung cheapest talaga. Pero, honestly, hindi namin mararecommend na magsiksika ng 4 na tao sa isang interior room. Kasya kung kasya naman, pero masikip talaga siya for me. For additional 2,000, ano ba yan? Naubo pa. For additional 2,000 pesos na difference per person, kuha na lang kayo ng 2 rooms na good for 2. For me, mas komportable yon. Kung masyadong maigsi naman yung 2 nights for you, ang pinakamurang 5-night sailing ay papuntang Okinawa. One option yon. Tapos meron ding Vietnam plus Sanya. Ito yung makikita nyo sa screen natin yung presyo. So itong $349 na published rates, pag sinama mo ang port charges, $474 naman yan per person. Again, if dalawa kayong mag-share sa interior stateroom. So that's 27,000 pesos per person. Hindi na masama for 6 days and 5 nights. Kasama na lahat doon ha. Actually, mas mura pa yan kung mas marami kayo sa room tulad ng sinabi ko kanina kasi again, yung room kasya hanggang 4 packs. Kung 4 kayo, yung total cost ng room for 5 nights ay $1,547 divided by 4, 386.75 or roughly 22,000 pesos per pax. Again, sa lahat ng yan, bukod sa accommodations, included na dyan ang lahat ng meals mo, exciting shows, and access sa amenities for 6 days and 5 nights. Mangyayari sa boses ko. I'm sick. 6 days and 5 nights. Pero eto, kaya pang bumaba ng mga yan kasi meron tayong extra 5% off sa cruise fare para sa TPT viewers and subscribers. Basta sa official website ka magbubook and yan yung www.stardreamcruises.com. Tapos upon checkout, i-enter nyo lang yung discount code natin na The Poor Traveler, single L yung traveler, tapos dapat lowercase yan or small letters lang lahat. Generally, nakaka-apekto rin ang travel dates. Mas mahal syempre kapag close to Christmas and Chinese New Year. Parang airlines din. And tulad din ng airlines, madalas ay may sale din. So, pwede kayong mag-abang-abang. Question 3. What is the best room to book? May 4 na main types of accommodations on board Star Voyager. Yung una, yung interior stateroom. Ito yung pinakamaliit and walang window. So, hindi nyo kita yung dagat from the room. Maliit lang talaga siya, pero kasya naman up to 4 packs. May mga magic lang na kailangan gawin. Yung ocean view stateroom naman, may window and view of the sea. Tapos, meron ding balcony stateroom. Balcony stateroom na may balcony, obviously. And yung Palace Suites, ito naman yung most luxurious options. So, 3 sa mga yan na try na namin sa mga ships ng Star Cruises. Yung Palace Suites lang yung hindi pa namin na-experience kasi masyadong mahal. Pero yung interior, window view, and balcony na try na namin yan, yung 3 yan. Sa totoo lang, best experience namin ay sa balcony room. For me kasi, it gives the best value for money. Plenty of space to move around, maliwanag yung room, and may view ka of the dagat. Ang arte, may view ka of the dagat. And yung port of call kapag naka-stop. Minsan kasi maganda rin yung view sa stops. Pero if you have just enough budget for an interior room, go for it. Huwag mong i-drop yung idea ng cruising altogether just because di mo pa-afford yung best rooms. Kasi sa totoo lang, you'll be spending most of your time naman outside, exploring the ship. Nasa mga restaurants, nasa mga deck. And kung gusto ko naman ng magandang view, punta na lang kayo sa top deck na accessible naman sa lahat. Pero kung interior yung pipiliin mo, kahit kasya naman yung 4 packs dyan, based on experience, mas okay na hanggang 3 lang. Kasi yung kama ng 4th person, medyo awkward yung position eh. Basically, sofa siya na nagiging bed.
If balcony, okay lang na 4 kasi malaki yung sofa bed nun and spacious pa rin yung room. Pag interior, I suggest hanggang 3 lang or ako nga 2 lang. Hindi rin naman kasi ganun kalaki yung difference nung kunyari, 4 kayo, di ba, na 2 rooms yung ibubook nyo, tapos tig 2 kaysa 4 kayo sa isang room. Hindi ganun kalaki yung difference sa presyo. So, doon na lang kayo sa mas komportable, di ba? Anyway, bawat room is equipped with slip-on sandals, bathrobes, shower cap, and toiletries. If hindi ka naman particular sa shampoo, soap, or toothpaste brands, meron namang provided. Pero ako, nagdadala ako nung sa akin. Question 4. How to book a Star Voyager cruise? There are 2 ways to book this. Una, sa official website. Again, that's stardreamcruises.com. Madali lang naman siyang intindihin. If wala ka pang concrete plans, nagsa-search ka pa lang, madali lang Madali lang maghanap. Basta tandaan nyo lang na pag pindot nyo ng search, hindi nyo kailangang punuin lahat ng fields. Kahit yung departure port lang, ang i-fill nyo, tapos pindutin nyo na yung search, lalabas na lahat ng available na options. Isa pang kagandahan ng pag-book sa official site, gaya ng sabi ko kanina, meron tayong 5% off na discount. So, i-enter nyo lang yon. Kasi kung sa ibang sites nyo ibubook, hindi yun mag-a-apply. So, dito sa official website, i-enter nyo lang yung The Poor Traveler na promo code natin for additional 5% off. Malaki yan na, malaking discount yan. Pwede rin naman sa Klook, andun din naman sila. You can check out yung mga links na to. Binitly na namin para mas madali mong mapuntahan. So, yan yon. So, bit.ly/Star Voyager tapos HKSGMY tapos yung last 2 letters all caps. Ilalagay din namin yung link sa description and pinned comment para hindi ka na mahirapan maghanap. Basta click mo lang yung mga link na yan. Then, under package options, unahin mo nang piliin yung route na gusto mo. Pwedeng Okinawa or Vietnam, Xiamen, or Kaohsiung, ikaw na bahala. Then, pick a sailing date. So, yung date lang na lalabas dyan is depende sa pinili mong ruta. Kung mas gusto mo talaga sa Klook, you can use our promo codes TPTKLOOK5 for additional 500 pesos off naman. Pwede mo rin gamitin yung The Poor Traveler Klook for 300 pesos off. Mas malaki yung madidiscount mo sa official website, kaya yun yung mas pinupush namin. Don't worry, hindi mo kailangang i-memorize lahat yan. Iko-compile natin lahat ng links and promo codes sa ating TPT Master List. That's www.thepoortraveler.net/masterlist. I-scroll down nyo lang hanggang sa section about cruises. Nasa pinakababa yun. By using our codes, magkaka-discount ka na, makikredit pa kami, which is helpful in maintaining this channel. So, win-win ito for the both of us. After booking, you'll receive confirmation via email. Makakatanggap ka rin ng mga reminders at least 3 days before your sailing date. Pero, whether sa Klook or sa official website ka magbo-book, sa ngayon, yung Hong Kong sailings pa lang yung bookable. Pero I think starting November, mag-activate na rin yung Singapore and Malaysia sailings. Hintay lang kayo ng konti if mas gusto niyo yung Singapore and Malaysia. Question number 5. What's included in the booking? Kapag nagbo-book ka, kasama na sa mga binayaran mo ang accommodations or yung room. Kasama na din yung port charges per person yan. So, kaya makikita nyo yung published rates, iba dun sa final kapag mag-check-out ka na. Kasi ang nadagdag doon is yung port charges. And kasama rin sa binabayaran mo na yung access to amenities like pool, gym, lounges, and pati na rin yung nightly entertainment including shows sa theater nila. Lahat ng meals din kasama na. Basta dun sa 3 inclusive restaurants kakakain. Yes, all meals yan. Almusal, tanghalian, hapunan. Basta doon kakakain sa 3 complimentary restaurants or inclusive restaurants. Yung restaurants na yan ay yung The Lido. Yan yung buffet option nila. Yung North Star, which is Chinese na family style, and Sophia na international din. Yon. And ang maganda pa dyan, technically, unlimited yung mga yan. Kahit sa proper sit-down na restos like North Star and Sophia, although normally i-ask ka nila ng appetizer, isang main course, and isang dessert, pwede kang umorder ng additional. So for example, sa main course, hindi ka makapili between pasta and steak,
Kasi gusto mo pareho, pwede mo orderin pareho. Walang pipigil. Okay lang yon. And kahit sa dessert din, hindi ka makapili between cheesecake and ice cream, order both. Question number 6, ano naman yung hindi included sa booking? So, ito yung mga exclusions or hindi kasama. Airfare, whether pa Hong Kong, pa Singapore, or pa Malaysia man yan, ikaw na yung bahala sa pag-book ng ticket mo sa eroplano. Iba yan, hindi yan kasali. Hindi rin kasali dyan yung automatic gratuities. Ito yung additional tips na binabayaran. Pinaghahatian ito ng mga staff, and as of recording, ito yung amount. Yan, makikita nyo sa screen. Yan. So, pag kinonvert mo siya to USD, that's roughly 20 USD or 1,170 pesos per person per night for interior cabins or ocean view. Pero kapag balcony, 1,460 per person per night. Yes, per person per night ito. So, yun, dagdag na isa-settle mo siya on board. Hindi ito katulad ng sa Royal Caribbean sa Singapore na kasama na sa booking yung gratuities. Ito talaga, sisettle mo separately. And hindi rin kasali yung mga meals sa specialty restaurants. Yung binanggit ko kanina, yun yung mga inclusive restos. Pero meron pang ibang kainan na pag doon kayo kumain, may additional charge na separate. Pero if hindi ka naman kakain sa mga yon, don't worry about it. Pwede kang mag-get by nang naiiwasan yung mga yon. And of course, kung magsha-shopping ka rin on board, kasi may mga sale din on board lalo na kapag last day, if bibili ka ng anything, kung ano bang ibang gastos mo, di na covered yon ng booking. So, yon. Question number 7, where to stay before or after the cruise? Ito hindi rin kasama sa cruise booking nyo yung hotel nyo sa Hong Kong or Singapore or Malaysia in case may plano kayong mag-spend ng nights sa lupa. Na actually, nire-recommend namin yun na mag-stay din kayo sa city kung saan nakaport, kung saan yung home port ng barko. In fact, for me, ideal na mag-stay muna kayo sa isang hotel before yung cruise nyo. Hindi kasi namin maire-recommend na mag-book kayo ng flight on the same day. Kasi if in case ma-delay or ma-cancel yung flight mo, sayang, di ba? Kasi hindi ka naman hihintay ng barko. Like, for real, merong mga naiiwan ng barko. Hindi sila hinihintay. So, to be on the safe side, book a flight at least a day before your cruise. But that also means na you'll need to book a hotel na extra gastos pa, pero ganun talaga. Okay na yung napagastos pero nakasakay kaysa nakatipid pero naiwan ng barko, di ba? Basta tandaan, sa Hong Kong, ang Star Voyager, naka-home port yan sa Ocean Terminal sa Kowloon. Iba pa to sa Kai Tak Cruise Terminal na mas malayo. Ocean Terminal dapat yung pupuntahan nyo. So ito yan sa mapa. Sa Singapore naman, dati ang ginamit ng Star Voyager ay yung Singapore Cruise Center sa Harbourfront. Malapit siya sa Sentosa. Ito siya sa mapa. And iba rin to sa Marina Bay Cruise Center. So may dalawa kasing cruise ports, at least dalawa, sa Singapore and meron din sa Hong Kong na at least dalawa. So just make sure na tama yung pupuntahan nyo na port. Although yung sa Singapore, dati, yun yung sa Singapore Cruise Center dati. Pero kasi nga, magre-resume sila ng operation sa November. So, hindi ko na alam kung saan sila mag-port sa Singapore now. Pero if you decide to spend some nights sa land before or after the cruise, you can get up to 5,700 pesos off if you book with Agoda. That's actually 10% off, capped at 100 USD, na syempre pag kinonvert, nasa 5,700. Just visit www.thepoortraveler.net/agoda to automatically redeem it. Or if gusto nyong mas mag-book sa Agoda app, i-enter nyo lang yung promo code natin na Agoda TPT, all caps naman yan dapat, sa coupons tab. Tapos upon checkout, i-enter nyo ulit yan, Agoda TPT, again, all caps dapat para mag-apply. Pero may mga hotels na hindi ito applicable Makikita nyo rin lahat ng hotel recommendations natin sa Hong Kong and Singapore sa TPT Master List. Nabanggit ko na yung kanina. Basta i-bookmark nyo lang and i-save ito, www.thepoortraveler.net/masterlist para mas madali yung ma-access next time. Alam ko ilang beses ko siya binabanggit pero may mga nagsiskip kasi per section. So,
Important kasi yung master list natin kasi nandun na lahat para mas madali kayong makahanap ng reference in the future. Question number 8. What are the boarding requirements? So, ito yung mga documents na kailangan mong i-prepare bago mag-board. So, una, valid passport. Tapos, kailangan mo rin ng photocopies of your passport's bio page. Ideally, same size and hindi enlarged. Magdala ka rin ng cruise booking confirmation mo. Pwedeng printed, pwedeng digital copy lang. And, syempre, cash and or credit card. For Hong Kong sailings, yung default currency on board is Hong Kong dollars. Sa Singapore sailings naman, Singapore dollars. And mag-check-in ka rin online no later than 48 hours before your sailing date. To check-in, punta ka lang sa dito. Makikita nyo rin yan sa description. Yan. Ang isa pang tanong, required ba ang visa? Sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, Taiwan, hindi naman natin kailangan ng visa talaga. Pero, I know what you're thinking. Siguro, iniisip nyo, paano kung Japan or China yung port of call? Kailangan ba ng visa doon? Kasi di ba normally kailangan. The truth is, for Philippine passport holders, hindi kailangan ng pre-approved visa if you're arriving via cruise ship kahit na Japan or Sanya yung destination mo. Meron ka lang need bayaran na i-charge naman sa room mo. So, for Okinawa sailings, yung international tourist tax ay 10 USD or 1,000 Japanese yen per person yan. For Sanya sailings naman, yung last na alam ko is 15 Hong Kong dollars per person yung document handling fee. Hindi ko na lang alam magkano yan ngayon, pero yan yung last time. Na-try na namin pareho na mag-cruise to Sanya and Japan na naka-cruise ship and hindi talaga required yung visa dyan. Pero may mga pagkakataon na hindi kasi alam ng staff sa check-in sa Hong Kong na kapag Pinoy or kapag cruise ship hindi kailangan. So you just need to tell them minsan. Naranasan ko na kasi yun one time. Pero pinapapasok pa rin naman. Paano kapag Xiamen? Kasi di ba nasa China yan. Normally kailangan ng visa. According to Star Cruises, nag-a-apply ang visa-exempt policy for visitors who will transit sa China for less than 24 hours. So technically, hindi mo pa rin kailangan kasi hindi naman kayo magsistay sa China or sa Xiamen, doon sa kung saan magsa-stop yung barko, for more than 24 hours. So, yun. Although hindi ko pa naranasang mag-sail to Xiamen, pero that's what we're told. Sa Okinawa at saka sa Sanya, na try na natin and hindi talaga tayo hinanapan. And lahat ng sinasabi ko ay as of this recording ha. Hindi ko alam kung anong date mo pinapanood ang video na to. So to be sure, double check with Star Cruises kung ano yung required ba or hindi before your sailing. Sasabihin naman nila sa'yo yan. Question number 10. What to pack for your cruise? Bawat passenger can bring on board a maximum of 2 pieces of luggage up to 25 kilos each. And bawat bag dapat kasya sa room comfortably. Lalo na if interior yung room mo dahil maliit lang yung space, so wag nyo na lang damihan yung dala nyo. Lalo na kung 2 nights or 3 nights lang naman yung cruise, hindi mo naman kailangan na dala lahat. Diba? Hindi mo kailangan na sobrang laki ng bag. Ako personally, when I go on a cruise, I typically pack 2 sets of outfit per day. Isang casual set for exploring during the day and another smart casual set naman for nighttime activities. Pero ako lang yon. Nasa sa inyo yon. Wala naman kasing strict na dress code di tulad sa ibang cruise companies na may places na dapat at least semi-formal or smart casual. Dito sa Star Cruises, casual dress code lang halos sa lahat. Yung restrictions lang is wag lang magchichinelas, swimsuit, or pajama kapag nasa restaurants. And yes, required ang proper swimming attire kapag gagamit ka ng public pool. Most ports of call are in the tropical zone. Okinawa, Vietnam, Sanya, Philippines. So, the climate is pretty consistent. Pero yung Hong Kong, Taiwan, and Xiamen, may 4 seasons yan na very distinct. So, keep that in mind kapag nagpaplano ng isusuot.
Question number 11, what not to bring on board? Ito naman yung mga prohibited items kapag sasakay ka ng barko. So, una, bawal ang weapons, firearms, ammunitions, explosives. Alam na natin yan. Yung mga inflammable or flammable na items and dangerous items of any kind, bawal din yan. Bawal din yung mga sharp and pointed weapons. So, knives, ice pick, ganyan, hindi pwede. Items containing any kind of heating elements like flat iron or plancha, water heaters, coffee machines, wag nyo nang dalhin yung mga yan. And, syempre, illegal drugs, bawal yan. Bawal din yung ham radios, laser pointers, flying devices like drones, hindi pwede. And, alam ko, bawal din yung extension cord, live animals of any kind, and any alcoholic drink or beverage. Kapag may nakita sila na bawal, kino-confiscate talaga nila. Tapos, makukuha mo na lang at the end of the cruise. Question number 12. Nakakahilo ba sa cruise ship? Generally ay hindi. Depende pala. Ang hirap sabihin na hindi eh. Depende. Madalas sa akin, hindi ko naman nararamdaman na gumagalaw. Pero depende rin sa season eh. And may mga ruta na nararamdaman mo talaga. For example, di ba itong Star Voyager na to, na ship, twice na namin ito nasakyan over the past few months. Yung Singapore, Malacca, or KL, hindi naman nakakahilo at all. Kahit yung friends ko, si Tonet and Asta, kasama ko sila that time, walang nahilo sa amin. Yung Hong Kong to Taiwan or Okinawa, ito talaga medyo wild yung mga alon dito. Yung teammate namin si Hana, nahilo din siya talaga sa ilang parts. Tapos naalala ko dati, nag-sail din kami. Although hindi na to Star Voyager, pero same size nung ship. Nag-sail kami from Hong Kong to Sanya. May mga moments na nakakahilo rin talaga. Yung pa-Vietnam din namin nun may mga parts na ramdam mo yung alon. So, depende sa ruta and season. Nagmamatter din kung mahiluhin ka talaga in the first place. So, kung ganun ka, mag-prepare ka na lang ng Bonamine or kung anumang anti-motion sickness to be safe. Question number 13. Is Star Voyager worth it? How does it compare to other cruise ships operating in Asia? It is a big ship, yes, but it's the smallest sa fleet nila. Smaller than Star Navigator and much smaller than Genting Dream and smaller din than Royal Caribbean's Spectrum of the Seas or Anthem of the Seas. For me, to be honest, ideal ito for those na first time pa lang magku-cruise kasi wala ka pang point of comparison. Sobrang may enjoy mo siya that way. If you've sailed with Spectrum or Anthem of the Seas, you'll have to manage your expectations a little bit. Mas bongga kasi yung mga yon in terms of size and overall experience na rin kasi nga, mas malaki and mas marami kang magagawa. Pero mas mahal din naman yung mga yon ng bongga. Mas mura itong Star Cruises talaga, so perfect din ito for budget cruisers. Ayun, marami pa kaming mga cruise-related videos na paparating. So if you want, or if you don't want to miss any of that, don't forget to subscribe to this channel kung hindi mo pa nagagawa. Tap mo na rin ang bell icon and select all para lagi kang updated kapag uploaded na yung mga videos na yon. Kung meron kang tanong, let us know in the comment section below. And don't forget to save our promo codes and remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!